Magandang araw. I-flex ko na nga po pala sa inyo yung aking whipping cream na ginagamit at ito nga ay ang Whip It. Simula nung ginamit ko to ay ito na talaga sabi ko ang gagamitin ko dahil napaka-stable nga talaga niya. Tapos wala pa siyang overbeat or yung overmix. Kahit gaano katagal pang i-mix ay talagang hindi siya na-overmix. Pero meron naman siyang instruction doon sa may likod ng ano niya, ng pack niya. Tapos kapag ako'y nagbibit nito ay ayan, ini-scrub ko yung mga gilid para yung mga gilid nga ay ma-mix din siya. Sabi kasi nila minsan daw ay nagkakaroon daw ng pait yung cream niya. Pero ako kasi hindi ko pa naman siya natatry. Hindi ko pa siya nasusubukan or hindi ko pa siya na-i-experience. Pagka-mix ko nga pala diyan ng mga 2 minutes lamang ay maglalagay naman ako diyan ng napakalamig na tubig. Ang sabi doon sa instruction ay nasa 1 cup. Pero ako kasi hindi ko yung pinupuno 1 cup. Pagkalagay ko dyan ng tubig, ayan, imimix ko lang yan ng imimix dyan hanggang sa makuha ko na yung tamang consistency niya. At para ma-prove ko talaga sa inyo na napaka-stable niyan, ayan, tingnan nyo naman, kahit baligtarin ko pa yung ating bowl na yan, hindi talaga natatapon yung ating cream. Ngayon naman ay mag-uumpisa na ako mag-design nitong ating cake dahil nga tayo may pa-order. At syempre, kailangan muna natin magsuot ng gloves. Ako nga ho pala ay nagpapalit ng gloves ha. Talagang yung aking gloves nga lang ay puro blue lahat. At dahil itong ang cake na ito ay kagabi ko pa siya na-bake, ayan, nilagay ko muna siya sa ref. At syempre, binalutan ko na rin niya ng cling wrap pagkalagay sa ref. I mean, bago ilagay sa ref. At eto nga ngayon, ayan, inaano ko na lang. Dahil eto nga ho ay mababa lamang itong ating pa-order na cake. Ayan, hinahati ko na siya sa gitna para lagyan ko siya ng filling. Pero sa ganito naman, kung ang order ng client sa akin ay mataas, hindi ko na ho yan hinahati sa ganyan. At yung sa gitna na lang talaga ako naglalagay ng filling diyan, yung sa pangalawang patong. At dito naman nga sa cake board ay naglalagay naman ako dito ng glucose para nga hindi umislide ang cake na ating ilalagay dito. Pagkalagay ng first layer, ayan nga at maglalagay na rin ako dito ng cream. Plain na white na lang din ang aking inilagay diyan, hindi na ako naglagay ng ibang flavor. At nung okay na nga inilagay ko na filling, ay ito nga at inilagay ko na yung sunod na layer. Kailangan sibat-sibatin ng paglalagay dahil talaga napapalimit na ang paglalagay ko diyan ay bingi. At dito naman nga, ayan nga at ako ay magka-crumb coat naman diyan, yung ibabaw at saka yung gilid na rin. Ika-crumb coat ko lang muna yan. Alam nyo ba, nung una na ako'y nagaganito, ako'y iyamot dati dahil nga may mga crumbs ako na ano dito sa may cake. Sabi ko, bakit hindi ko siya mapakinis ng maputi? At meron nga yung itim-itim. Yung pala ay kailangan muna siyang i-rest sa ref. At ayun nga, pagka-crumb coat ko dun sa isa, nilagay ko muna yung sa ref. At dito naman ako, proceed naman ako dito sa second cake na ating gagawin. Same proseso lang din, hahatiin ko lang din yan sa gitna at maglalagay din ako ng filling. Bali, ang gagawin ko nga pala ngayon ay Black Forest at saka itong Paw Patrol na Choco Moist din. O diba kanina pa ako daldal dito, hindi ko pala nasasabi ko ano nga bang cake na itong ginagawa ko. Same proseso lang din, ika-crumb coat ko lang yan lahat. Pagkatapos ay i-rest ko muna sa ref. Kinuha ko na rin yung isa na una kong ginawa at ito naman nga ang sunod na gagawin. Ayan, no, kanya-kanya lang ang rest yan. Ngayon naman ay magse-second coating na ako dito at ayan, dito nga ay makikita mo na hindi na kumakapit yung pinaka-crumbs niya. Naalala ko pa nga dati na ako nasa UAE, gumawa ako ng birthday cake noon ni Sir Awad. Ay talaga namang ang daming crumbs na aking ng paglalagay ko, hindi ko na nga natanggal yung mga crumbs. Kaya ang kinalabasan noon ay yung crumbs ay parang naging design na rin. Ang ganda pa naman ng cake na yun at yun nga ay red velvet. At eto na nga, after how many minutes na pagpapakinis ko, ayan, medyo kuminis na rin naman. Pagkatapos ng isa, i-rest na ulit at dito naman nga sa isa, same proseso lang din. Ayan, isi-second coat ko lang din yan. At eto nga time na ito, ay ayan, nakikita nyo ba kung ano ang aking pampakinis? Ayan, yes po, baraha. Dahil sabi nga nila, ayan daw talaga legit na pampakinis. Eto naman ginagawa ko, ay ito yung ating pang Paw Patrol. Ayan, naglalagay lang naman ako ng mga rosette diyan. Lahat ng ibabaw diyan ay lalagyan natin yan. Kaya sabi ko naman sa inyo, hindi ho ako nagtitipid dito sa cream na ito. Although may kamahalan ng ating cream, pero kaya rin na yan, basta masarapan ng ating mga customer. Eto nga, at dito sa may harapan, ayan, nilalagay ko na diyan etong ating Paw Patrol na logo. At syempre, itong ating greetings, ayan, happy birthday Tristan Kyle. At ayan nga, tinilagay ko na rin diyan sa harapan yung mga characters na kasama niya. Ang kagandahan kasi dito sa aking mga client, ako na lang talagang inaano nila at bahala na lang daw ako sa mga design. Pero sinadjust ko rin naman sa kanila yan kung gusto nga ayan Paw Patrol at sabi nga ayan, okay daw yan. At eto na ho, tapos na ang ating Paw Patrol na Choco Moist na cake. Ayan, eto ho ay first time ko lang din ginawa. At maraming salamat din ho sa aking mga client na nagpi-feedback din nga ho pala na masarap nga daw pala yung aking cake. At ayan nga pala, naglagay na rin nga pala ako diyan ng mga pinag-pipe lang din ako dyan sa baba para nga ayan, maganda rin naman tingnan. At maraming salamat din nga ho pala sa mga nakaka-appreciate at sa mga nagsasabi na napakalaki na ng improvement ng aking paggagawa ng cake.
Syempre, kayo po ang inspirasyon ko at habang minanunod sa mga video ko ay patuloy ko ho itong gagawin. Ngayon naman po ay papakita ko sa inyo kung paano ako mag-box ng aking cake dahil nga ho ito ay mataas. Gawa nga ho ng ating mga topper. Bali, gumamit lang naman ako diyan ng cake post pagkatapos ay stapler ko at ayan nga, natakpan na. Saka ko naman niya binalutan ng cling wrap or yung cling film pagkatapos ayan, meron tayo yung free kandila at saka sticker. Next ko naman na gagawin ay etong ating Black Forest. Bali, nagawa lang na ho pala ko diyan ng chocolate ganache. Bali, ang ginawa ko nga pala ho diyang ganache ay chocolate lang ho iyan tapos naglagay ako ng all-purpose cream. Tinunaw ko lang yung chocolate pagkatapos ayan, naglalagay nga ako ng all-purpose cream tapos tansyahan lang ang paglalagay ng all-purpose cream kapag yung hindi pa siya masyadong runny, ayan, okay na ho iyon. At ako talaga naman ay natutuwa sa naging resulta nito dahil na perfect ko nga pag-drip ko dito ng chocolate. Kung natatandaan ninyo at napanood ninyo yung aking una din na nag-drip ako ay talaga naman palpak yung aking unang nagawa noon. Pagka-drip ko naman diyan ng chocolate ay ito naman nga at naglalagay naman ako ng rosette dito sa mga gilid. Bali, hindi ko naman lalagyan lahat ng rosette yan, lahat ng gilid na iyan. Bali, nasa 8 piraso lang naman ang aking nailagay diyan. Pagkalagay naman ng rosette ay ito nga at naglagay naman ako dito ng chocolate dito sa may gitna. At doon naman sa rosette na aking pinay, pa ito naman nga at naglalagay ako dito ng cherries. Buti na lang talaga at ako'y minabili sa grocery ito ng cherries dahil ang tagal-tagal ko na rin nga naghahanap nito ay buti na ako'y may nakita na. Medyo may kamahalan pero dahil nga para sa ating Black Forest ay go, kaya na yan. May nakita kasi akong ganyan na medyo mura kaso wala siyang tangkay. Sabi ko ay yung tangkay nga ay nagiging design kaya hindi ko yun kinuha. At kung napansin nyo, nag-pipe na rin ako dyan sa pinaka-border niya at ayan nga, naglagay na rin ako ng happy birthday at ayan, meron din tayong pa 21. At eto nga ho pala ibibigay ko sa aking pamangkin dahil birthday nga niya. At eto na nga ang ating Black Forest. Ayan, tapos na. So, dadalhin naman natin dun sa kanila. At eto nga at special delivery nga sa kanya. Pero itong time na ito ay belated na kasi dahil nga may pasok siya at ngayon lang nakauwi. Kaya ayan ang aking gift sa iyo, pamangkin. Ayan, belated happy birthday. Yun lang. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli.